Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Magkababata sina Lola Jack at Lolo Poy. 8 taong gulang sila nang maging magkalaro. Madalas sila sa kakahuyan dahil gustong-gusto nila ang paglambitin sa mga puno. Nangunguha rin sila ng mga bunga gaya ng bayabas at aratilis. Madalas ay inaasar ni Poy si Jack. Binabato niya ito ng bunga at gaganti naman si Jack. Hindi ito magpapatalo, pero sa huli ay tatakbo itong palayo na umiiyak. Kahit ganun, alam naman ni Poy kung paano niya susuyuin si Jack. Dadalhan lang niya ito ng isang piling na saging. Mahilig kasi ito sa saging, kaya tinutokso niya itong unggoy. Tapos sasabihin naman siya nitong, "Ikaw naman mukhang unggoy." Habang kinakain na nito ang saging, tapos magkabati na ulit sila. Maglalaro na ulit, mag-aaway na ulit. Ganun lang kasimple ang samahan nila. Kapag magkasama silang nag-iigib sa poso, ang madalas nilang topic ay nakakatakot gaya ng aswang. Payabangan sila sa kwento ng kani-kanilang lolo at lola tungkol sa mga aswang. Ayaw man ipahalata ni Poy, ay nahahalata pa rin ni Jack na naduduwag ito kapag humahaba na ang kwentuhan nila tungkol sa aswang. Kaya naman ginugulat niya ito, tinatakot na kunwari ay may nakita siyang aswang na dumaan. Tapos si Poy ay magugulat naman at takot na magmamadali sa pag-igib. Maiiwan si Jack na humahagalpak ng tawa. Sa paglipas ng panahon, naging binata at dalaga na sila Jack at Poy. Hindi maiwasan na magkagustuhan sila dahil sila ang laging magkasama. Magkapitbahay at magkaibigan din kasi ang mga magulang nila. Maulan ng hapon na yun. Kapag ganoong umuulan ay nagbabaha rin sa lugar nila. Nagpaanod ng papel na bangka si Poy papunta sa harap ng bahay ni na Jack. Dinampot iyon ng dalaga. Napangiti ng ubod tamis si Jack nang makita ang nakasulat doon. Ang nakasulat, "Kailan mo ba ako sasagutin?" Nagsulat din si Jack sa bangkang papel at itinaboy iyon patungo naman sa bahay ni Poy. Excited ang binata na malaman kung ano ang isinulat doon ni Jack. Ngumiti ang puso niya nang mabasa iyon. "Ngayon na, sinasagot na kita." Sa sobrang tuwa ay napatalon-talon ang binata, ngunit bigla siyang na out of balance, kaya naman nahulog siya
sa baha. Nakita iyon ni Jack. Tawang-tawa sa hitsura niya. Tutal, basa na rin lang ay lumangoy na si Poy patungo sa dalagang sinisinta. Nakipagkwentuhan siya rito habang nanginginig siya sa lamig. Hanggang isang umaga, nagising sila na ang bumungad sa kanila ay ang kahindik-hindik na pagkamatay ng ilan sa kanilang mga kababaryo. Wakwak ang dibdib at halos masaid ang dugo ng mga ito. Hinihinalang aswang ang may kagagawan. Dahil sa takot ay hindi na naglalabas ang mga tao, lalo na sa gabi. Alam nilang ang pag-atake ng mga aswang ay posible pang masundan. Hindi naman lahat ay natakot. Kabilang si Jack. Inaaya niya si Poy sa kakahuyan. Ayaw sana ni Poy dahil natatakot siya. Mas duwag kasi siya kesa kay Jack pagdating sa mga kakatwang nilalang gaya ng aswang. Pero pinilit siya nito. Naniniwala itong hindi naman aatake ang aswang sa umaga. Kaya naman sa ayaw at sa gusto ng binata ay tinungo nila ang kakahuyan ng magkasama para maghanap ng herbal na halaman. Gagamiting gamot ng lola ni Jack. Pagdating nila sa kakahuyan, tinanong ni Jack si Poy na kung sakali bang biglang may dumating na aswang ay hindi ba siya nito iiwan? Na ipagtatanggol siya nito? Nagdalawang isip man ay nagtaas pa rin ng kamay ang binata at buong yabang na sinabing oo naman. Ipagtatanggol niya ang nobya at hinding-hindi iiwan sa kamay ng aswang. Dahil doon ay napanatag si Jack, ngunit makalipas lang ang ilang sandali ay nakarinig sila ng pagkaluskos mula sa likod ng malagong halaman. Sabay silang napatingin doon at sabay ding napatili nang biglang lumabas mula roon ang isang babaeng aswang. Nakakatakot ang itsura nito. Sabog-sabog ang mukha na mukhang hindi sinuklay ng isang buwan. Madungis ang damit at marumi rin ang mahahabang kuko. Ang duwag na si Poy ay nakalimutan agad ang pangako niya kay Jack. Mas piniling tumakbo palayo ng mag-isa. Nagulat man ang dalaga sa naging aksyon ng nobyo ay hindi siya nasiraan ng loob. Bago pa siya makagat ng aswang ay hinila na niya ang buhok nito at winawagwag. Pero naitulak siya nito kaya sumadsad siya sa lupa. Akmang kakalmutin siya nito, ngunit inunahan na niya. Kinalmot niya ito at kinagat sa balikat. Natuklap niya ang makunat na balat nito at idinura. Halos maduwal siya. Muli na naman siyang aatakihin ng aswang. Pero mabuti na lang at nahagip ng kamay niya ang bato sa isang tabi. Kaya't ubod lakas na ipinukpok iyon sa mukha ng babaeng aswang. Nang paulit-ulit ang ending, natakot ang aswang sa kanya kaya't nagmadali itong tumakas. Sa kabila ng pagbubunyi sa sarili dahil napatakbo niya ang aswang, ay nangibabaw naman ang galit ni Jack sa nobyong
si Poy, na iniwan niya sa gitna ng panganib. Sinumpa niyang pag nakita niya ito ay kakalbuhin niya ito sa galit at ipapamukha rito ang hindi nito pagtupad sa pangako sa kanya. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.